Itong joint affidavit na nagpapakilala hong 18 na mga dating sundalo ay planong isumiti sa International Criminal Court, pati na sa embahada ng kasaping bansa, at pati na yung mga dating sundalo ay papanagutin daw sakali naman na madiskubring mali at hindi totoo ang mga paratang ayon yan sa National Bureau of Investigation. May balita si Bombo Grant Hilario. Inihayag na abogado ng 18 nagpakilala mga dating sundalo na kanilang planong isumite ang joint affidavit maging sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Levito Baligod, bukod sa Office of the Ombudsman, ipapadala din anya nila ang mga sinumpang salaysay sa naturang International Tribunal. Lain raw nitong may pagbigay alam sa korte ang ginawa ng kanilang mga investigador nang magtungo dito sa Pilipinas. Sa naganap kasing pulong balitaan, kanilang pinaratangan ang ilang mga dating opisyal ng pamahalaan na nagpondo umano sa operasyon na mga ito habang nasa loob ng bansa. Aligasyon nila ay tanging mga ipinadadala lamang testigo ni former Senator Antonio Trillanes III ang kinausap ng mga investigador sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Bukod sa International Criminal Court, ibinahagi pa ng abogado na magpapadala rin sila ng kopya pati sa embahada ng mga bansang miyembro nito. Nais anya nilang maiparating sa mga kasaping bansa ang umunoy operasyon o aktibidad ng naturang International Tribunal. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Ang aligasyon na may maring pinublaanan ng nabanggit na dating opisyal at pati Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ay itinanggi ang mga akusasyon. Binigyan din nila na ang mga aktibidad ng prosekusyon ay pinondohan mula sa aprobadong budget ng korte. Kaugnay pa rito, ang National Bureau of Investigation ay sinabing maaring managot ang 18 nagpakilalang mga dating sundalo dahil sa kanilang mga paratang. Ayon mismo kay Director Attorney Melvin Matibag, posible silang managot sa batas sakaling madiskubring mali at hindi totoo ang kanilang mga aligasyon. May pananagutan po ba itong mga nagpapakilalang dating Marines kung sakaling sa investigation ay mapag-alaman na kulang yung mga ebidensya na sinabit nila dun sa affidavits to prove their allegation sa mga nabanggit na officials? Hindi po sa kulang. Pagka mali yung kanilang sinasabi, hindi totoo, may pananagutan po. Malinaw po yan sa ating batas. If you are making a sworn affidavit na mali, dapat ka po managot sa batas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.